Hi guys, good afternoon. So for today's video, we will be reviewing or summarizing a book entitled Five People You Meet in Heaven by Mitch Albom. So I bought this at SM City, Santo Tomas last August 15 lang, 2025 sa fully booked, and natapos ko siya. Sorry na, kagabi lang, August 24 at exactly 8 p.m. So, we are going to record this video dahil wala lang, gusto ko lang. Bakit? Manood ka kung gusto mo, huwag ka manood kung ayaw mo. Char. Gusto ko lang kasi I wanna share the lessons in this book. And gusto ko mapunta yung sarili ko sa future. So, ayun. I wanna share the lessons na natutunan ko dito sa book. Yung mga sinabi dito ni Mitch Albom. Guys, ito ay base lamang kung paano ko na-comprehend yung libro. Depende ang kanyang interpretation tayo kung paano nyo din naiintindihan yung book. So, I suggest basahin nyo siya. But for me, gumawa ako dito ng simple summary or outline lang. Guys, may kodigo ako dito para hindi naman ako maliko pag pagsasalita ako dito sa harap nyo. So, konting background lang. I bought this book because I was hoping na this book is quite somehow religion-based book kung saan ipapaliwanag or ipapakita niya dito yung sino ba talaga yung mga possible na tao na makilala natin sa heaven. Because me personally kasi, meron akong iba't ibang friends na iba't ibang religion, magkakaiba din sila ng paniniwala nila. So, in some religions, naniniwala sila na kapag namatay tayo, pagdating natin sa langit, pag nakita natin yung family natin, like me, yung father ko or yung brother ko, kung nakita ko sila doon, hindi na nila ako kilala, hindi na kami magkakilala, hindi na siya yung father ko, hindi na ako yung anak niya or yung brother ko, hindi na ako yung sister niya, hindi na siya yung brother ko. And in some religions naman, naniniwala naman sila na kapag makita tayo doon, ganun pa rin, meron pa rin paniniwala na you can choose, once you died, you can choose kung what age. By the way, I'm a Catholic person, kanya-kanya tayong paniniwala. Pero, I started to be eager on these stories and on reading the Bible since my brother died. Kasi, I'm still in the process of grieving kung gusto ko magkaroon ng strong na paniniwala kung ano ba talaga, kung magkikita pa ba ulit kami sa dulo, kung pag namatay ba ako, or kung pupunta ba ako sa heaven in the first place. Of course, I believe na mapupunta ako sa heaven because I have God. I believe in God, and I know naman na meron akong mga sins, but I'm working out on it at hindi naman ganun ka-great. Then, moving forward, so yun, I thought this is all about that. Kasi yung Tuesdays, parang ang akala ko ay medyo real life story siya na talagang meron tao na halos na-reach niya talagang heaven, then nakabalik siya, then pinaliwanag niya, sinulat niya. And sadly, unfortunately, hindi. Kasi nung binasa ko siya at natapos ko siya, doon ko na-realize that this book, the stories here are fictional stories, but still, kahit ito ay fictional stories lang, the writer made sure na merong lessons na matutunan sa bawat story ang taong magbabasa nito. At dyan tayo kukuha ng summary natin today. So, samahan nyo ko guys sa pag-summarize natin ito at maintindihan natin yung mga ilang lessons na kailangan natin matutunan sa life. Let's start! So, I'm back. So, the first person Eddie meets in heaven is the Blue Man. The lesson here is that every action affects someone else even if you don't realize it. Guys, meron akong binabasa dito ha. I have laptop beside me kasi naggumawa ako ng summary. So, ang lesson dito, there are no random acts. We are all linked. Sa story na yun, sa short story kasi, nung bata pa si Eddie, back then, naglalaro siya ng bola kasama yung mga kalaro niya. So, di ba yung mga bata, naglalaro sila, kalimitan, may bola. So, yung bola, lumipad doon sa kalsada. Then, it so happened na mayroong parating na kotse, lalaking nakakotse, at yun yung Blue Man. So, dahil muntik na niya masagasaan sila Eddie, umiwas siya.
iniwasan niya. Wala naman nasagasaan, hindi din naman bumangay sa sasakyan niya, but dahil na-shock siya, nagulat siya, inatake siya sa puso, tapos dun siya namatay. So, nung na-meet niya first sa Heaven si Eddie, pinaliwanag niya yun. Tapos, actually, hindi siya kilala ni Eddie. Sabi niya, sino ba siya? Bakit siya yung nandun? Bakit kailangan na makita? Because Eddie is the reason for the death of this person. And ang pinapaliwanag lang doon at gusto lang niyang ipaliwanag ng Blue Man, lahat ng actions natin, even maliit or malaki, lahat tayo interconnected. Lahat ng actions natin may affect the lives of other persons. So, yun yung first person na meet niya sa Heaven. Then next is the captain. Kasi naging member ng army si Eddie. So, lumaban sila dati. The lesson here is sacrifice is part of life. Nung kasing panahon na lumalaban sila, so nasusunog yung, sa isang eksena, nasusunog yung kubo. So, nandun sila, mga kasama ng captain niya, si Eddie, mga kasamahan niya. But si Eddie, pinipilit niyang i-pursue pa yung loob nung kubo kasi meron siya nakitang imahe ng bata. May imahe ng bata daw doon na humihingi ng tulong sa loob na nasusunog. Pero itong captain niya, ang iniisip nung captain niya, parang masyado lang na-stress dun sa laban si Eddie, tapos parang nangyayari daw talaga sa mga sundalo na nagkakaroon sila ng something like hallucination or kung ano mang nakikita nila na wala naman talaga. Dahil doon, hindi na nakikinig si Eddie sa captain niya, hindi na nakikinig sa mga kasama niya. And dahil mapapahamak na siya noon, pinilit siyang ilabas ng mga captain niya at ng mga kasamahan niya. Doon lang din niya nalaman ni Eddie na ang bumaril pala sa kanyang paa ay yung captain niya. So, yes, binaril nung captain si Eddie sa paa niya para mailabas na nila kasi nga hindi talaga siya nakikinig. Pinipilit niyang pumasok sa loob kasi nga ililigtas niya daw yung bata na humihingi ng tulong. So, doon sa story na yon, medyo nagalit si Eddie, of course, kasi yung pagkabaril din sa paa niya, medyo naapektuhan din yung buong buhay niya after that. After nung laban na yon, after na nagkaroon ng problema na sa kanyang paa. But then, the lesson here is that sacrifice is not a loss, no? It is an act of love and purpose. By the way, guys, namatay yung captain. Kasi dahil sa pagpipilit nila na ilabas si Eddie doon sa may kubo, kapag bumiglas niya, eksaktong palabas na sila, nabaril yung captain. So, by protecting or by saving Eddie, namatay naman yung captain. So, yun, lesson doon. But sabi naman ni captain doon, yung mga sacrifices natin ay hindi naman sayang. Kasi, doon na-sacrifice yung buhay nung captain, nabuhay naman si Eddie. No? So, the third person na meet niya in Heaven is Ruby. Si Ruby, hindi sila actually nagulat. Again, nagulat si Eddie, hindi kasi niya kilala. Si Ruby, siya yung pinagmulan ng Ruby Pier kung saan nag-work yung father ni Eddie at kung saan din siya naglalaro usually nung bata pa siya. Then, doon din siya nag-work. And so sa langit nagbigay si Ruby kasi nag-explain kay Eddie kung about doon sa father niya kasi hindi nga sila nag-uusap. So doon may mga eksena pinakita si Ruby kay Eddie, may eksena doon na bakit yung father niya parang hindi malambing sa kanya, parang laging stricto, laging galit, hindi ganun ka. In short, hindi niya masyadong naramdaman na mahal siya ng father niya. But, through Ruby, pinaliwanag niya doon, pinakita niya doon na mahal siya ng father niya. Pero, meron lang siyang mabigat na pinagdadaanan. Meron siyang mabigat na dinadala na hindi niya may express yung sarili niya. Hindi din niya may express kay Eddie. So, sa pag-uusap nila doon ni Ruby, pinakita ni Ruby, nagpakita siya ng ilang eksena kay Eddie. Like, doon nagbabaraha yung father niya. Kasi yung father niya binuhos na lang sa cards, libangan niya kasi doon sa mga stress niya. Pinakita niya doon yung eksena na nahuli noong father ni Eddie na hinaharas ng best friend ng tatay niya, yung mother niya. Which is, ayun nga, nagalit siya. Doon nag-start ang lahat na nagalit siya doon sa best friend niya. So, nag-away sila na ganun nga kasi ginawa yun sa asawa niya. Pero,
mahal din niya yung best friend niya na yun kasi parang nung pinanganak si Eddie, sa kanya, siya yung nagperam sa kanya ng pera sa ospital, sa lahat ng mga pinagdaanan nila sa buhay, katuwang niya din yung best friend niya na yun. So, kumbaga, nandun sa loob niya na galit siya, pero nagagalit din siya sa sarili niya kasi nga, hindi din niya makuhang magalit 100% doon sa best friend niya. Pero syempre, again, pinastos pa rin niya yung asawa. So, pinakita dun yung mga ilang eksena kung bakit. Meron ding eksena dun na yung father niya ay pumunta sa dagat, nilubog niya yung sarili niya while praying. Habang nagpa-pray siya, binambanggit niya yung pangalan ng asawa niya, si Joe, yung kapatid niya, tapos si Eddie. So, doon, in-explain ni Ruby na mahal din naman siya nung father niya. Yun nga lang, hindi maipakita ng father niya kasi nga meron siyang mabigat na dinadala. So, the lesson there ay forgiveness brings peace. Holding on to anger hurts only yourself, and forgiveness heals. Dun kasi parang ang gusto niyang ipalabas dun is mapatawad na ni Eddie yung father niya dun sa pagkabata niya na parang halos hindi niya naramdaman yung pagmamahal, parang namatay na lang ng hindi sila naging okay, lagi silang kagalit, lagi silang hindi okay. O nga pala guys, namatay yung father niya after nung mag-pray doon sa dagat kasi basang-basa yung katawan niya. Tapos umuwi siya, pag-uwi niya, hindi siya nagpalit ng damit, humiga lang daw siya doon, then doon nag-start na nagka-pneumonia siya na naging reason ng kamatayan nung father niya. So, ayun guys, yung pagpapatawa daw kasi, hindi lang siya para sa taong galit ka. Hindi lang siya para sa taong papatawarin mo. Kasi yung pagpatawad guys ay para din sa sarili mo mula sa bigat ng galit. Kasi, di ba nga sabi, yung hatred mo sa sarili mo, para siyang lason eh. Sinisira niya yung buong ikaw, yung pagkatao mo, kesa dun sa taong kinakagalitan mo. So, ang lesson lang dito is, we have to forgive. Kasi kung hindi tayo magpo-forgive, hindi gagaan yung bigat na nararamdaman natin. Kasi pag binitawan na natin yung bigat na yun, yung galit natin sa sarili natin, gagaan na yung pakiramdam natin. So, ayun guys, you never know what a person is going through. So, sa ibang aspeto, siguro, lesson din siya na huwag din tayo mag-judge ng ibang tao. Hindi na siya about the story, but sometimes hindi natin alam yung mga taong nasa paligid natin, may pinagdadaanan sila. It's not just that masama ugali nila, or that time galit sila, mainit yung ulo nila. Sometimes kasi, though hindi ko ginajustify yung actions, kasi ako naman inano sa sarili ko, minsan nagagalit din talaga ako. But sometimes, we have to understand, lalo na yung mga taong hindi sila masyado nag-open ng sarili nila. Diba, usungin yung mga depression, anxiety. So, sometimes, okay lang na intindihin natin sila. Okay lang na alamin natin kung ano ba talaga yung pinagdadaanan nila. Saan ba sila nanggagaling? Kasi hindi naman lahat ng tao masama. Hindi naman lahat ng tao perfecto na kapag ka nakagawa ka ng isang pagkakamali sa buhay mo is masama ka na. Diba? Kasi walang perfecto tao eh. Kahit yung pinakamabait na tao, alam nyo, nagagalit pa rin yan. Nasasaktan pa din yan. So, nakakagawa pa rin ng pagkakamali. Though iba-iba talaga. Siyempre, yung talagang sobrang bait na tao, minsan na siya magkamali. Talagang mas maunawain siya. Magkakaiba tayo ng level. Kakaiba tayo ng level ng emotional intelligence. Magkakaiba tayo on how we react on things. Magkakaiba tayo kung paano natin hinahandle ang bawat pagsubok natin sa buhay, yung bawat problema natin. So, yun lang. The lesson lang here is that forgiveness. Yung forgiveness niya sa father niya. Then, so yung fourth person na na-meet niya sa heaven is Marguerite or Margarita. So, yun yung name nung kanyang wife. Na-meet niya yung wife niya sa heaven. So, the lesson here is pag-ibig na walang hanggan. The fourth person Eddie meets in heaven is Marguerite, his wife. So, the lesson here is love never dies. Because even after death,
the love you've given and received remains. So, doon kasi parang simula nung namatay yung asawa niya, syempre naging malungkot na si Eddie. Tapos, parang nawala na din siya ng gana sa buhay niya. So, dito, sa fourth lesson na to ni Eddie, para kay Eddie, hindi namamatay yung pagmamahal. So, yung pagmamahal natin sa pamilya natin, sa mga taong mahal natin, sa mga kaibigan natin na namayapa, hindi doon natatapos. Hindi porket nawala sila sa mundo, natapos na yung pagmamahal nila sa atin o yung pagmamahal natin sa kanila. No? This lesson only explains that true love is eternal. It continues beyond life. On the other side, mahal natin sila, mahal nila tayo. So, hindi doon natatapos yung pagmamahal. So, kayo, kung meron kayong mga kapamilya, mahal sa buhay, yung pagkamatay nila, it doesn't mean na natapos na, nawala na. No? So, the love is there. And it will always stay there. So, yun lang naman. Ang story lang na pinakita doon is yung mga memories nila together ni Marguerite. Parang medyo na-hurt si Eddie kasi parang sinisisi din niya yung sarili niya about doon. But yung wife niya, pinaliwanag niya sa kanya na hindi porket namatay naman siya is wala na yung pagmamahal niya. Mahal pa rin nila yung isa't isa and still connected pa rin yung mga puso nila sa isa't isa. So, the fifth person, the last person Eddie meets in heaven is Tala, the little girl. The little girl. So, dito, ang lesson niya is her life had a meaning. So, si Tala girl, siya yung nasa kubo. Siya yung nasa kubo. So, bakit daw, sabi niya, bakit siya kinuha? Sabi niya kasi, sabi ni Tala, syempre, naniniwala siyang mabuting tao si Eddie, kaya hinila niya papunta sa heaven. Then doon, pinaliwanag lang doon na kasi si Eddie parang ang tingin niya sa sarili niya is wala siyang purpose. Tingin niya sa sarili niya, wala siyang nagawang maganda sa buhay, na ano lang siya, Eddie the maintenance, yun yung tawag kasi sa kanya doon. Siya yung nagme-maintain ng mga rides, siya yung nag-check ng mga brakes, yung mga parts ng rides doon sa amusement park. But dahil kay Tala, yung little girl, in-explain niya kay Eddie kung ano yung purpose niya, kung ano yung naging role niya nung nabubuhay pa siya sa buhay niya. In-explain niya doon. Siyempre, dahil siya yung nagme-maintain, siya yung nagme-make sure, siya yung reason kung bakit naging safe yung mga tao, yung mga bata sa bawat pagsakay nila doon sa rides, diba? So, with that, pinarealize niya kay Eddie na kahit sa simpleng bagay, sa simpleng actions na ginagawa mo, yung trabaho mo, it matters, no? It matters kasi hindi naman kailangan maging masyadong malaki yung role mo sa buhay. Hindi naman kailangan laging kita ng ibang tao na ganito. Hindi naman kailangan na masyadong obvious kung ano yung participation mo or kung ano yung naitutulong mo. But with that simple acts, actually hindi siya simple kasi sobrang crucial nun, di ba? Sa maintenance, ikaw nag-check ng brakes, ikaw nag-check ng mga parts. Kung hindi niya i-check yun, so possible na mas maraming ma-aksidente. Though, at the end of the day, yung story pa rin, at the end of the story, namatay si Eddie kasi sinave niya yung bata na malalaglagan noong rides na siguro naman minintain nila, but sometimes you can really avoid such accidents. No. So, the lesson here on the fifth person is that life has a purpose even if you don't see it right away. So, yun. Lahat ng ginagawa natin sa buhay may halaga. Lahat ng role natin sa work, even kung ikaw ay tagalampaso na siya, kung di mo nilalampaso, di ba madumi? Kung di mo nilinis, di ba, maaring may madulas kapag may basa. So, yung mga simple na taga-xerox ng mga documents, pag di mo sinerox, hindi ma-reproduce. So, mauubos yung oras din ng ibang gagawa. Then, yung mga simple yung pag-maintain ng mga gardens, simple yung pag-deliver ng mga mineral water na iinumin, di ba? Sa office nga, konting pag nawala ng tubig na iinumin, ang hirap. Parang asakot-sakot na lalamunan mo, parang biglang may problema sa delivery nila, di ba? So, guys, ako, hindi ako ganun ka-positive na tao. Hindi ako ganun ka-positive na paniniwala ako sa sarili ko. Hindi ako ganun ka-confident. Sometimes dina-down ko din yung sarili ko. Always, actually. But, kapag sinasabi ko sa ibang tao, mas
alam mo yun, mas magiging positive. So, with these lessons, sana may natutunan kayo, sana may natutunan tayo dito sa librong to. Actually guys, ginawa ko to, hindi ko din alam kung bakit. Bigla ko na lang siyang ginawa kasi natapos ko siya kagabi. And gusto ko lang i-share. Wala kasi akong mga kwentuhan. Wala akong ibang kilala na mahilig magbasa ng books na pwede ko makakwentuhan regarding dito, regarding doon sa mga books na binabasa ko. Mahilig ako magbasa ng books. So, mas gusto ko yung mga ganitong printed kaysa sa mga e-books ngayon online. So, nagbabasa ako minsan sa iPad, sa phone. Pero mas gusto ko pa rin yung ganito, yung amoy ng books, yung bawat pages, tapos yung kita mo yung progress mo kung nasa ang part ka na. No, nagbabasa ako minsan pagka nasa labas ako. Kasi, pero iba pa rin sa akin yung ganito, yung mga printed. So, ayun guys, depende naman kung paano nyo gusto magbasa. Yun lang guys, sana may natutunan kayo dito sa ating review. Kung meron kayong comment nyo lang. Comment nyo lang dyan. Kung gusto nyo ako i-bash, okay lang. Basta i-subscribe nyo ako. Ibabash nyo ako, i-subscribe nyo ako. Kung meron kayong gustong book na ipabasa sa akin, padalhan nyo ako ng libro. Char! Kung may gusto kayong book na ipa-review, okay, bigyan nyo ako ng time kasi medyo busy person din ako. So, babasahin natin. Ang next book pala na nakalinya sa akin is yung The 48 Laws of Power. Nakalat ngayon sa Facebook. Kasabay ko siyang binili dito for only 900 plus sa fully book ng SM City Santo Tomas. So guys, sana nagustuhan yung review ko. Sana hindi magulo yung mga sinabi ko at sana unawain nyo na lang ako kasi minsan magulo din talaga akong tao. So yun lang. Please follow, like, and subscribe my channel so you can watch me again on my next videos. Bye-bye!